Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Nakalipas na po ang more than 1 week simula po nang natapos po ang ating summer camp. Amen. At naniniwala po ako na may kanya-kanya po tayong kwento, testimonya at nais maibahagi din kung ano po ang mga ginawa ng Diyos sa atin sa natapos na camping. Kagaya nga po ng mga naibahagi sa atin, ito po mga nakaraang araw ng ilan po sa atin po mga pastor. Alam niyo po, napakaganda rin po ng ginawa ng Panginoon sa kanila. At ngayon po sa hapon na ito, hayaan niyo pong muli na ako po ay makapagbigay sa inyo ng mga kwento, mga testimonya, at hayaan niyo po na mabalikan natin muli kung ano po ang mga naituro sa atin sa natapos po na camping. Amen po. At alam niyo po dito po sa Infanta, bago po mag-camp, dito rin po mismo sa Infanta, ang dami na pong nagiging hadlang. Kagaya po ng sinabi po ng ilan po nating pastor po nitong nakaraan, na may mga members po na nagkasakit. At dito rin po, lalo na po yung mga sasama po ng camp, bigla po silang nagkakasakit. At before po mag-camping, syempre po, pressure po para sa atin yung mga camp fees. Amen? Kasi alam naman po natin kapag believers camp, malaki po yung pangangailangan po natin pinansyal. Pero alam niyo po isang bagay na sinabi ko po sa mga miyembro dito na isang challenge po para sa kanila na kung talagang gusto po nilang mag-camp, kailangan po nilang paghandaan yung mga camp fees po nila at kahit po piso, hindi po sila maaaring humingi po sa mga magulang nila. And glory to God po sa naging paghanda po ng mga kabataan, ng mga kasama po dito sa camping. Praise God kasi actually po ang nire-ready po ng bawat isa dito na pang comfy entrance po ay nasa 3,700. So masyado pong malaki. Pero andun po yung pag-encourage sa kanila na kaya po nila itong mabuo. At dito po makikita yung talagang kagustuhan po nila na makasama po ng camping na ito. Pero niyo po mga kapatid, nakita po ng Lord yung desire ng bawat isa, yung kagustuhan po nila na makarating ng camping. Kaya glory to God dahil alam niyo po, before po mag-camp, na kompleto na po yung mga campies, yung mga pang-trans po, kaya kami po ay praise God po, nagpunta po kami ng camping, na kompleto na po lahat, okay na po yung pang-campy, and okay na po yung pan-trans po. At before din po mag-camp, yung day before po kami umalis, papunta po ng campsite, kahit po yung sasakyan po namin, ay nagkaroon din po ng problema. Pero alam niyo po, kagaya po sa bawat isa, hindi po tayo papayag na tayo po ay hindi makarating ng camping. At doon po sa camp, sa mga nakasama po dito, may kanya-kanya po silang naging kwento kung ano po yung magagandang ginawa ng Lord sa kanila. Isa na po dito yung isa pong kabataan na naikwento po niya na bago po mag-camp ay hindi na po talaga siya okay. Andun na po yung may time na siya po ay nagdududa na sa mga kayang gawin ng Panginoon. Andun na po yung takot sa Kanya, nawawala po yung tiwala na sa Lord. Pero alam niyo po, dito po sa camp na ito, ni-remind po siyang muli ng Panginoon doon sa mga bagay na kaya pang gawin ng Diyos sa buhay niya. At isa pa po, meron din pong isang kabataan dito na nabe-bless kami dahil alam niyo po, ito pong kabataan na ito nakapag-create po ang Lord sa kanya ng isang heart na nandun po yung napakalalim na pag-ibig ng taong ito para sa mga kaluluwa. Alam niyo po, nung nag-testify nga siya, nagulat po ako kasi ito pong kabataan na ito, nung una po niyang dalo dito, mga ilang buwan, sobra po siyang mahiyain talaga. Yun bang kapag siya po ay nagsalita sa unahan, lahat po ultimo kilay niya, mamumula talaga sa sobrang mahiyain. Pero ito pong camping na ito, malaki po ang nagawa sa kanya. Andun po yung boldness niya pagdating sa pagkasalita. Sabi nga po niya, habang siya po ay nagte-testify, na nagulat po ako dun sa sinabi niya kasi sabi po nitong kabataan na ito, na ang napapansin daw niya, kasi dito po sa Infanta, meron pong tinatawag na core group. Ibig sabihin po, sila po yung laging nakakatulong sa gawain, nagiging pundasyon ng gawain po dito po sa Rema Infanta. At sabi po niya, ang isang bagay na nakikita po niya sa core group ay hindi po talaga ganun kalalim ang pag-ibig
para sa mga kaluluwa. Which is magandang bagay na ito na ma-check po natin yung mga sarili po natin. Amen po. Gaano ba natin kamahal ang mga kaluluwa? Gaano ba natin kamahal ang mga tupang ipinagkakatiwala po ng Panginoon sa atin? At alam niyo po, nakaka-bless po and glory to God kasi alam niyo po, before po mailabas ito pong tema natin, itong camping, yung ating pong topic patungkol po sa mga tupa, 3 weeks po na ito ay pinag-aaralan po namin dito. Ang nagiging topic po namin ay patungkol sa kung paano mo dapat alagaan ang mga tupa, kung paano mo sila mahalin. So ibig sabihin ito po ay patunay na tayo po ay nasa isang spirito at ito talagang isang bagay na patuloy na nare-remind ng Diyos sa atin yung tamang pag-aalaga sa mga tupa. Kahapon po, sa yung mga naikwento po sa atin ni Pastor Oge, nabanggit po niya na meron pong isang kanta na talagang nagrema sa kanya. Actually po, yung song na yon ay sobrang nagrema din po talaga sa akin. Kaya po nung ito po ay inaawit, sobrang iyak ako ng iyak sa Lord, yung bang puspos ka, tapos na po yung pag-aawitan, pero nung ako po ay umupo na, sobrang puspos pa din po ako at nandun pa din yung pakikipag-usap mo sa Panginoon. Kasi alam ko po ang bawat isa sa atin, bago po mag-camping, may kanya-kanya po tayong pangailangan, may kanya-kanya po tayong tanong, at isang bagay po na napanalangin ko sa Lord, may bagay po akong pinapaayos sa Lord before po mag-camping. And glory to God kasi yung mga ina-expect ko po sa Panginoon, hindi po niya ako binigo personally. At nito pong camp, nabanggit din po sa atin ni Pastor Boy. Ultimo po si Pastor Boy, ang gaganda po ng naging testimony po niya. Ano po? Kung paanong ang Diyos ay pinatunayan niya sa buhay ng ating pong senior pastor na siya po ay Diyos ng Himala. Siyang ating Jehovah Rapha. Amen? At nagkaroon po ng mga revelations ang ating pong Panginoon sa ating pong Pastor Boy. Ang una po dito, ang sabi ng Panginoon sa kanya, ang sabi po ng Lord kay Pastor Boy, sabi niya, number 1, alagaan mo yan. So binabanggit po dito na yan, actually hindi lang po ito yung mga tupa. Kung ang isang binabanggit po dito, ang ilang binabanggit din po dito ay alagaan natin yung ministry, alagaan mo yung gawain, alagaan mo yung kongregasyon. Kasi ang pag-ibig po natin sa Panginoon ay makikita rin depende kung paano natin i-handle at kung paano natin alagaan yung mga pinagkatiwala po ng Panginoon sa atin. At yung number 2 naman po na naging revelation po ng Panginoon kay Pastor Ben, sabi po doon, kung aalagaan mo yan, tatakbo yan na kasing bilis ng stallion. So, ang sabi po dito, ang paalala po sa atin ng Panginoon na kung aalagaan po natin ang mga tupang ito, sila po ay tatakbo kasing bilis po ng stallion. Meaning mga kapatid, kung matatamaan po natin ang pinapagawa ng Panginoon, ang gawain po ay mabilis na lalago. Ulitin ko po, kung matatamaan po natin ang pinapagawa ng Panginoon, mabilis na lalago ang gawain. At isa po sa naituro din po sa atin ni Pastor Boy, ito pong John chapter 21 po, verses 15 to 17. Ito nga po ay pag-uusap between po kay Pedro at sa Panginoong Yesus. At alam ko po na si Pedro po ay kilalang-kilala na po natin. Isa po siya sa 12 disciples at isa po siya sa pinagkakatiwalaan ng Panginoong Yesus. At kilala po natin si Pedro na 3 times po niyang dinenay ang Panginoon. At si Pedro po, before po siya maging mamalakaya ng mga tao, siya po ay unang naging mangingisda. At si Pedro, isa din po sa pinagdaanan po ni Pedro, alam niyo po si Pedro naranasan po niyang mag-backslide. Pero isang bagay na maganda po dito mga kapatid, ang sabi po ng Panginoon sa kanya, Pedro, susubukin ka ni Satanas, pero huwag kang mag-alala dahil bago mo papagdaanan ang bagay na yan, na i-ready na kita, na ipanalangin na kita. At dun po sa John chapter 21 verse 15, nung time na tinatanong na po ng Panginoon si Pedro, sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako ng higit sa mga ito? At mga kapatid, madaming beses na tayo po ay tatanungin ng Panginoon. Kagaya po sa pinag-aralan po natin ng magazine, alam niyo po itong magazine na ito ay para po talaga sa atin at nakaka-bless po yung mga pinag-aralan po natin sa magazine. Ang sabi po doon, may mga time dadaan ka sa pressure at kapag ikaw ay dumaan sa pressure, kapag dumaan ka sa hirap ng paglilingkod, palagi kang tatanungin ng Panginoon kung mahal mo ba siya.
At ang sabi po dun sa verse 15, mahal mo ba ako ng higit sa mga ito? Ibig sabihin, mga kapatid, mas mahal mo ba ang Panginoon kaysa sa pangarap mo? Yan, kung meron ka pong katabi, tanongin mo siya, mas mahal mo ba ang Diyos kaysa sa pangarap mo? Mas mahal mo ba ang Panginoon kaysa sa karir mo? Mas mahal mo ba ang Diyos kaysa sa anumang bagay na nakikita mong mahalaga? Mas mahal mo ba ang Panginoon higit kanino man? Kasi ito po ang isang qualification na hinahanap ng Diyos sa atin para tayo po ay maging qualified na maging lingkod niya. At dito po sa verses 15 to 17, kagaya po ng inaituro sa atin ni Pastora Ellie, kung paanong 3 beses na dininay ni Pedro ang Panginoong Jesus. 3 beses din po siyang tinanong ng Panginoon na, Pedro, mahal mo ba ako? At nabanggit din po sa atin, ng ating pong pastora, na si Pedro po mataas ang passion niya pagdating sa paglilingkod, pero nagawa pa din niyang itatwa ang Panginoong Jesus. At nagawa pa din siyang tanungin ng Panginoon ng 3 beses na, Pedro, mahal mo ba ako? Kapag tayo po ay sobrang init sa Panginoon, kagaya po ni Pedro, nung time na sinabi ng Diyos sa kanya na ako ay i-deny mo, itatatwa mo. Alam niyo po, ang sabi ni Pedro sa Panginoon, alam niyo po, Panginoon, kahit buhay ko, iaalay ko para sa iyo. At kapag sobrang init po natin sa Panginoon, kagaya po nito, no, kakatapos lang po ng camping, lahat po tayo ay napuspos, na anointan, lalo na po kapag talagang nandyan yung kapuspusan, madali pong mag-commit sa Diyos, madaling magsabi sa Panginoon na, Lord, ano man ang mangyari, maglilingkod ako sa iyo. Pero, nung time na si Pedro po ay dumaan na sa pressure, doon po sa, yung kwento po na yan ay mababasa po natin sa John chapter 18, verses 15 to 18, nung time na si Pedro po ay dumaan na sa pressure, kinain po niya lahat ng sinabi niya. Kaya nga sabi po ng Biblia, huwag po sa atin na madali sa atin na minsan magbitaw ng mga pangako, pero minsan, ito pong mga pangako na ito, hindi naman po natin kayang panindigan. Kapag sobrang init po natin, feeling po natin, kaya po natin lahat. Pero ang pag-ibig po natin sa Panginoon ay higit na masusubukan kapag hindi na masarap magpatuloy. Ang pag-ibig po natin sa Diyos ay higit na masusubukan kapag mahirap na maglingkod. Ang pag-ibig po natin sa Panginoon ay higit na masusubukan kapag ikaw ay dumadaan na sa pressure, kapag ikaw ay napapagod na. At sa mga time na yan, palagi kang tatanungin ng Panginoon kung mahal mo ba ako. Maaaring si Pedro lang ang kausap ng Panginoon sa story na ito na pinag-aralan po natin itong camping, pero tandaan po natin ang bagay na ito ay para po sa ating lahat at lahat po tayo ang siyang kinakausap po ng Panginoon dito. At dito po sa John chapter 21, ang Diyos po ay humihingi ng assurance kay Pedro. Nang tinatanong siya ng Panginoon na, Pedro, mahal mo ba ako? Ngayon, sabi ng Lord sa kanya, kung mahal mo ako, ibig sabihin po, love is an action. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Panginoon, pero hindi naman makita sa paraan ng paglilingkod mo. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos, pero wala ka namang pagmamahal sa mga kaluluwa. Wala ka namang pagmamahal sa mga tupa. Kaya ang sabi po ng verses na ito, sa verse 15, kung mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa. At gayon din po sa verses 16 to 17, ulitin ko po mga kapatid, 3 times na tinanong po ng Panginoong Jesus si Pedro na, Pedro, mahal mo ba ako? Maaari sa side po, sa part po ni Pedro, maaaring ito po ay offending na sa kanya. Pero maaaring iniisip ni Pedro na nung time na yun, hindi natin alam kung ano po ang reaction ni Pedro. Pero maaari na nung time na ilang beses siyang tinanong ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba ako? Offending ito para sa kanya dahil nakita ng Panginoon na lahat kayang iwanan ni Pedro para paglingkuran lang siya. At dito po mga kapatid, ulitin ko po, ang pagmamahal natin sa Diyos ay dapat na ipapakita natin sa pamamagitan ng pag-aalaga natin sa mga tupa. Ang sabi po ng John, chapter 14, verse 15, na kung iniibig po natin ang Panginoon, tutuparin po natin ang kanyang mga utos. At isa po sa utos ng Diyos sa atin na mga naglilingkod sa Kanya, ay mahalin po natin ang mga tupa.
tayo po ay tinuruan din ng ating pong senior pastor na nabanggit po niya sa atin ito pong nakaraan na kung in order daw po ng mga tupa, marating po nilang pagiging stallion, ito po ay depende sa nagpapastor at depende rin sa nagpapapastor. Ibig sabihin po, kaya po ang mga tupa ay lumalaking mahina, number 1 po dahil sila po ay hindi naaalagaan ng maayos. Ulitin ko po, number 1 na nagiging dahilan kung bakit ang mga tupa ay lumalaking mahina at hindi po nila nararating ang pagiging stallion ay dahil hindi po sila naaalagaan ng maayos. Kaya nga dito po sa Zechariah chapter 10 verse 3, basahin na lang po natin kung kayo po ay merong Biblia. Pero dito po sa verse na ito, sinabi po ng Diyos na siya po ay galit na galit sa mga namumuno. Galit na galit sa mga pastor. Bakit? Dahil hindi po nila naaalagaan ng maayos ang kanilang kawan. Ibig sabihin mga kapatid, kasalanan din ng pastor kaya hindi nagiging stallion ng kanyang mga miyembro. Ulitin ko po, kasalanan din ng pastor kung bakit hindi lumalaking stallion ang kanyang mga miyembro. Pag sinabi po natin stallion, ito po yung mga kabayo na pwede sa mga digmaan. At ilan po sa characteristics po ng isang stallion ay nabanggit na po sa atin nung camping. At nagkaroon din po ako ng ilang research ng stallion po ay mas malaki kaysa sa tao. Sila po ay tinagurian na majestic animal. Physically powerful po sila at known po sila for their agility, speed, and strength. At isa pa po dito, ang mga stallion daw po ay matatalino. At nabanggit nga po sa atin ni Pastora Dayan na mga stallion po ay fearless. Sabi mo sa katabi mo, ang isang stallion ay hindi duwag. Ang isang stallion ay hindi duwag na tuparin ang kalooban ng Diyos sa kanya. At ang isang stallion po ay very powerful. Alam niyo po, kapag ang stallion po ay nandyan na, yung iba pong mga hayop ay nai-intimidate po sa kanila. So ngayon po mga kapatid, trabaho po ng pastor na ihanda ang kanyang mga tupa sa laban. Kaya nga po, wag po tayong nagagalit kapag pinapakalman po ng pastor lahat po sa buhay po natin. Kasi sabi nga po nila, no, ang pastor po ang ilan sa pakialamera po ng ating pong buhay. Kasi trabaho po nilang alagaan tayo. Sabi po ni Pastor Boy, alagaan, ibig sabihin, kailangang bigyan ng pansin, tiyagain, i-monitor, mahalin, at pagmalasakitan. Hindi mo gagawin yung trabaho mo dahil trabaho mo lang, kundi gagawin mo ito dahil may malasakit ka sa kanila at dahil mahal mo sila. Kaya nga po ang sinabi din ng Diyos sa Jeremiah na ang mga tupa po ay bibigyan ng Panginoon ng mga mamumunong magmamalasakit at magmamahal sa kanila. At kawawa ka kapag may pastor kang pabaya sa kanyang mga tupa. Ulitin ko po, kawawa ka kapag may pastor kang pabaya sa kanyang mga tupa. Ngayon po kung maaalagaan po natin ang mga tupang ito, nire-remind po tayo ni Pastor Boy na sila po ay magninining. At sabi din po ni Pastora Dayan, from sheep, magiging warrior sila, at from being weak, sila po ay magiging strong. Alam niyo po, ang mga tupang ito ay tignan po natin kung paano po sila tignan ng Diyos. Sa mga inaalagaan po natin, iba't iba po ang kanilang ugali. Amen. Maring iba dyan ay meron pong matatakutin, may ilan na mahiyain, na kung titingnan mo yung mga ugali nila, itong taong to magpapastor. Pero ang pinapaalala po sa atin na yung mga taong yan, tignan mo sila kung paano sila tignan ng Diyos. Maari ngayon, mahiyain yan, pero someday, ang pangarap ng Diyos sa kanila, sila ay maging tagapagturo, sila ay maging isang pastor. So, wag mo silang tignan kung paano lang sila ngayon. Ang tignan mo ay kung ano yung future na iniready ng Diyos para sa kanila. Tignan mo yung malaking pangarap ng pastor para sa kanila na someday, yung mga tupang yan ay magiging stallion. Na someday, yung mga miyembrong yan ay maglilingkod sa Diyos. Someday, yung mga miyembrong yan ay magpapastor. At dito po, kailangan po natin mga kapatid na makapag-produce ng mga matitibay na miyembro.
kailangan po natin makapag-produce ng mga stallions. At mga kapatid, aanhin po natin ang mga miyembrong low naman ang quality, na kapag nahanginan lang ay tumutumba na. Amen? At yung pangalawa naman po na nagiging dahilan kung bakit ang mga miyembro po ay lumalaking may hina ay number 2 po dito dahil ayaw po nilang magpaalaga. Pero dagdag ko po muna yung nasabi po sa atin ni Pastora Ellie na yung mga tupa pong yan, iba't iba po talaga ugali. Minsan may tupang tugpakin, may tupang kailangan mong suyu-suyuin, may tupang sosyal, di ba po? Ano pa po ba? May tupang mayabang. Iba't iba po ang ugali, pero kailangan po nating tiyagain ang mga tupang ito. At yung number 2 naman po na nagiging dahilan kung bakit sila po ay lumalaking mahina, depende sa nagpapastor at depende sa nagpapapastor. Ibig sabihin, lumalaki po silang mahina kapag ayaw po nilang magpaalaga. Kasi ang mga pastor po natin ay matyatsyaga. Alam niyo po, kahit magtago ka ng magtago, kahit lumayo ka ng lumayo, gagawa ng paraan ng mga pastor natin para maibalik ka dun sa kawan ng Diyos. Pero ang pinakamahirap po kasing alagaan ay yung mga tupang ayaw magpaalaga. Muli, ang pinakamahirap pong alagaan ay yung mga tupang ayaw magpaalaga. May sabi po sa atin ng ating Pastor Boy, kung aayusin mo ang pagpapastor mo, magiging mabilis ang iyong paglago. At ulitin ko po, kung ayusin mo ang pagiging miyembro mo, magiging mabilis ang iyong paglago. At hindi po ito yung lagi na lang na tayo po ang nagiging sakit sa ulo ng pastor po natin dahil hindi po tayo marunong makinig. Sabi nga po sa Hebreo 13 verse 17, trabaho po natin. Kung ang pastor po natin ay meron pong trabaho sa atin, mga kapatid, tayo po ay may trabaho din po sa atin pong pastor. Na yung trabaho po natin na sa kanila po ay magpasubmit, trabaho po natin na sumunod po sa atin pong mga pastor. Nabanggit na po sa atin ng camping na mamalasin ka kapag hindi mo napasaya ang pastor mo. At nababawasan ang buhay po ng ating pong pastor kapag lagi po natin pinapasama ang kanila pong loob. At marami pong mga nawawala kasi hindi po sila sumusunod sa pastor. Kaya nanatiling tupa, mahina, kasi ayaw magpaalaga. At supposed to be, dapat tayo po ay nahuhubog, hindi yung tayo po ay lupaypay at isang mahinang Kristyano. Hindi po tayo lalago kung ayaw po nating magpapastor. Kaya kapag tayo po ay inaaya ng ating pong mga pastor sa simbahan, wag po nating ihindian. Kung hindi po tayo susunod sa ating pong mga pastor, yan po ay aanihin po natin. Dahil ang laging gusto po ng pastor natin para po sa atin ay tayo po ay mapabuti. So yun lang po mga kapatid, tayo po ay magpaalaga sa ating pong mga pastor, maging masunurin po tayo. At sa atin po na mga nagpapastor, may mga dinidisciple, may mga inaalagaan, isa pong inuutos sa atin po ng ating pong Panginoon, ay magkaroon po tayo ng pag-ibig at pagmamalasakit sa kanila. Muli, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka. Lord, salamat sa mga pinaalala mo sa amin. Muli, we thank you, O God, sa mga bagay na pinaranas mo sa amin sa camping. Tunay nga, Panginoon, na hindi mo kami binibigo. At Lord, alam namin na hindi ka pa natatapos sa bawat nakikinig, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na magkaroon pa sila ng desire na maranasan ka at maging mapagtanong pa kami, Panginoon, patungkol sa iyong kalooban. Turuan mo pa kami kung paano pa mas maaalagaan ang mga taong pinagkakatiwala mo sa amin, ang gawain ng ministeryong pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Dahil Lord, kung kami ay babase lang sa sarili naming kakayanan, alam namin, Panginoon, na hindi namin kaya. Pero alam din namin, O Diyos, na we can do all things through you who strengthens us, Panginoon. Ikaw ang siyang magbigay sa amin ng karunungan kung paano pa namin magagawa ang kalooban mo. Salamat po, O Diyos. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papurit pagsamba sa iyong dakilang pangalan na si Jesus. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig.